Good morning everyone. Ayan, so isa na naman pong pasabog ang mga nangyayari nitong mga nakaraang araw at linggo no sa naging paglantad po at pagbaligtad ng isang Michael Maurilio alias Rene. Ayan, so kung dati ay pawang mga salitang makapagdidiin kina Pastor Apollo Kibuloy at pagdidiin po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at syempre kay Vice President Sara Duterte ang lumalabas sa kanyang bibig. Ginamit po ang Senado para i-broadcast ang mga paninirang ito kina Pastor Kibuloy. Ginamit ang Senado to broadcast all of his statements and other witnesses against these three personalities, mga kaibigan. Sa pamamagitan po ng isang legislative inquiry ay inilantad po at inintroduce ni Senator Risa Hontiveros in public through Senate chamber, mga kaibigan. 'Di ba So nakakagulat, 'di ba? Nung nakaraan habang idinidiin po nila si Pastor Apollo Kibuloy, idinamay po si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasama po si Vice President Sara Duterte. Ay tuwang-tuwa no at very proud itong si Senator Risa Hontiveros sa hahanap ng mga ebidensya. No, tuwang-tuwa po si Senator Risa dahil nahanap niya di umano itong si alias Rene. No, na magpapatunay doon sa kanilang mga akusasyon kay Kibuloy, kay Duterte, and so on so forth. Okay? Now, Pastor Apollo Kibuloy is in jail and PRRD is in the ICC. Vice President Sara Duterte is now facing an impeachment complaint. Sino sa tingin ninyo ang nasa likod po no, ng pagbaligtad at paglitaw ni Karene o ni alias Rene? Upang sabihing si Senator Risa Hontiveros ang nasa likod ng kanyang pagsisinungaling noon. Ayon kay Rene, araw-araw silang nagkakaroon ng meeting ng mga staff ni Senator Risa Hontiveros. Mga taga-NBI, dating CIDG Director Nicolas Torre III, ilan sa mga taga-US Embassy at 2 miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nasa Amerika na tumiwalag po. Noong kasagsagan ng KOJC SEEDS mula August 2, 2024 to September. So matindi ang mga pahayag na ito ni Rene dahil sa binayaran di umano siya ni Risa Hontiveros upang magsinungaling. Itinago siya di umano ni Risa sa kanyang condominium sa Makati. Nasundan pa ang mga ganitong pangyayari nang magsilabasan ang mga binayaran pa po no, ni Risa Hontiveros upang magsinungaling laban sa kanilang mga kalaban. Pati nga po yung family issues na idinawit no itong mga Duterte ay lumitaw na rin na binayaran ni Risa Hontiveros ang testigo upang idiin ang mga Duterte. Wow, talaga namang ito iba rin ang galawan nitong si Risa Hontiveros. Sarili niya yata yung pera niya ginagamit niyang pambayad Anyway guys, no? So, hindi ba kayo nagtataka? So, isa pa po, no, yung isa pa pong babae ang lumitaw. Ayan, at nagsalita laban kay Risa Hontiveros. Ayan, so hintayin natin si Amanda ba yun? Sino pa? Yung Amerikano pa. Tingnan natin. So, ang kampo ni Senator Risa Hontiveros, sinasabing binayaran daw itong si Rene upang baligtarin ang kwento upang siya ay maidiin. Sa kampo ni Risa, magsasagawa daw sila di umano ng investigasyon tungkol dito pero hanggang sa ngayon ay wala tayong nakikitang reklamo mula sa kanyang kampo. Now, the court is waiting for Senator Risa Hontiveros to disprove the statements of Rene. Sinasabi kasi ni Risa na si Pastor Apollo Kibuloy daw ang nasa likod ng pagbaligtad ni Rene. Naniniwala ba kayo doon, mga kaibigan?
So, sino kaya ang nasa likod ng pagbaligtad ni alias Rene? Naniniwala nga ba kayong si Pastor Apollo Kibuloy ang nasa likod nito? Now, here is my take on the situation. So, kahit nakitang-kita natin ang suporta ng mga miyembro ng KOJC kay Pastor Apollo Kibuloy, with their more than 7 million members, ay wala itong nagawa. Di ba mga kaibigan? Pinasok pa rin ang Kingdom of Jesus Christ ng grupo nila Nicolas Torre III. Tinukay pa nga yung harapan, no, yung palibot ng kingdom upang hanapin di umano yung pulso ni Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Parang mga katangahan lang. Mga armado ang grupo hanggang sa mahuli ang pastor. Wala itong magawa. Sa tingin ba ninyo, kaya niyang bayaran si Rene? Kaya niyang siguruhin o siguraduhin ang kaligtasan ni alias Rene upang baligtarin ang kanyang naging unang pahayag? Sa tingin ba ninyo, kayang-kaya itong gawin ni Pastor Apollo Kibuloy? So, alam natin mga kaibigan na ang nasa likod ng mga pangyayaring ito para mapakulong itong si Pastor Apollo Kibuloy ay ang grupo po ni Risa Hontiveros. Di ba? Siya po ay naghanap ng mga ebidensya na makapagdidiin kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan na nga po si Rene. Di ba? Mga kaibigan. So habang gumagawa po ng paraan ang kampo ni Risa Hontiveros to eliminate Pastor Apollo Kibuloy, wala pong naging pagtutol ang gobyernong ito. Tuwang-tuwa pa nga ang gobyernong ito mga kaibigan. So, ganito po, no? Sa aking nakaraang video analysis ay tinalakay ko na may dalawang grupo ang nagdidiin sa mga Duterte. Magkalaban ang dalawang grupong ito. May kanya-kanya silang mga galawan upang idiin ng mga Duterte. Pero may pansariling pangarap sa politika. Durog na durugma ng mga Duterte ay patuloy na nagiging matatag si BP Sara. Kailangan niya kasing maging matatag dahil siya lang ang pag-asa ng bayan. Kasi siya lamang po talaga ang target ng dalawang grupong ito na mayroong pangarap na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So ito po ang aking nakikita. Ang iniisip kong nasa likod ng paglantad ni Rene ay walang iba kundi si Martin Romualdez o ang administrasyon. Bakit? Nakita naman natin at naipakita ng administrasyong ito ang kanilang superpower gamit ang pera ng taong bayan. Binayaran at ginastusan po nila ang pagpapadala kay former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Magkano kaya ang ginastos nila at binayad? No? Kanino kaya yung eroplanong ginamit para ipatapon sa ICC si Duterte? Sinasabi ring binayaran ang ICC ng 100 million US dollar upang makipagtulungan lamang ito sa pagkidnap kay Duterte. Pina-impeach po si BP Sara. Senior cut ang constitutional process of impeachment. Sa wala pang 6 na oras ay pumirma ang more than 1/3 of congressmen. Can you imagine 250 congressmen signed the impeachment? Unbelievable. At hindi ka panipaniwala mga kaibigan. Sa lagay ba naman, halos wala nang naniniwala at wala nang kakampi ang mga Duterte sa House of Representatives. Kasi 240 ang pumirma sa impeachment. 305 lamang po ang congressmen. So, di ba, nakapagtataka kasi ang 1/3 ng 305 ay nasa 103 or 4 or 5 lamang po. May impeach na si BP Sara. Ito sobra-sobra times 2.
240 kaagad. 'Di ba? Senior cut po no ang proseso ng impeachment sa pamamagitan ng pagbibigay ng bayad amounting to 150 million each of the congressmen. Bukod po sa 150 million each, meron pang pangakong programa para sa kanila. 'Di ba? At inamin na po ito ng ilan sa mga opisyal din, no? Mga campaign manager and so on and so forth. So, dahil sa pera, kaya nilang baligtarin at kaya nilang baguhin ang kapalaran ng tao. So, hindi kaya ang nasa likod ng paglantad ni alias Rene ay ang administrasyon o si Martin Romualdez. Sabi nga ni BP Sara, ito, di ba? Si Martin Romualdez ang tipo ng tao na hindi sanay sa contest. Pwede siyang magbayad, takutin o iharas yung kanyang magiging kalaban, ipa-disqualify upang hindi makalaban. So, aside from BP Sara, pinalulutang din kasi ng mga dilawan na si Risa Hontiveros ang isa sa mga napipisil nilang tumakbo sa 2028 national election. So, to get rid of this opponent, Martin Romualdez have to destroy BP Sara. And she can also destroy Dilawan. So sa tingin ninyo, ang pagbibintangan kasi ni Risa Hontiveros dito sa paglantad ni alias Rene, si Kibuloy, si Duterte. So gaya nga po ng nasabi ko, sa tingin ba ninyo kaya pa po bang bigyan ng proteksyon ni Kibuloy si Rene o kaya ni Duterte si Rene para magsinungaling at para umamin? Okay, so balikan natin yung mga nakaraang mga panahon, mga kaibigan. Nang tumakbo po si Rodrigo Roa Duterte hanggang sa kanyang 6 na taong panunungkulan sa bayan, kanino po bang resources ang ginagamit ni dating Pangulong Duterte? Kaninong eroplano ang ginagamit nito kapag umuwi ito sa Davao? Hindi po ba ang mga resources na ito ay mula sa tulong ni Pastor Apollo Kibuloy? 'Di ba? Nagawa po ng Pangulong Duterte ang kanyang 6 na taon ng panunungkulan bilang Pangulo. Maging sa kanyang kampanya ay naging katuwang po ng mga Duterte si Pastor Apollo Kibuloy. Na ipanalo din po no si BP Sara. At ang tambalan po ng unit team no ni Bongbong at ni Sara Duterte. Dahil po sa malaking tulong ng Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy. Sa makatuwid, mga kaibigan, hindi pwedeng ismulin ang grupo ng KOJC. Sa 2028 national election, makikita at nakikita po ng dalawang grupong ito na magiging malakas at matibay no at magkakaroon po ng kasiguraduhan na maging Pangulo ng Pilipinas si BP Sara Duterte. Okay? So alam na po nila yan, nakikita na po nila yan at kahit ako kitang-kita ko sa tulong po ng KOJC Iglesia ni Cristo, panalo na si BP Sara. Pero i-disregard natin muna yung Iglesia ni Cristo kasi tahimik po sila. Ang nakikita natin dito na very vocal, very bold sa pagsuporta sa mga Duterte ay ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. So fast forward, kung 2028 magkakaroon na po ng halalan at tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas si BP Sara, 100% suportado yan ng KOJC. So ano po ang ginawa? Ano po ang dapat gawin ng kanyang mga kalaban by this time? Kailangan nilang paghandaan. Tatanggalan nila ngayon ng lakas, ng mga resources, at kahit anumang bagay no, ang mga Duterte. And kailangan nilang i-eliminate
ang kingdom of Jesus Christ. Kailangan nilang masira si Pastor Apollo Kibuloy upang hindi na nito matulungan si BP Sara sa 2028 election. So, indirectly po, no, ibig sabihin hindi po tahasan, hindi po direkta, ay pinabayaan ng administrasyong ito ni Marcos Jr. ang mga galaw ni Riza Hontiveros na mayroon din pangarap na maging pangulo sa 2028. So, hinayaan ng administrasyon si Riza Hontiveros na gumawa ng mga bagay-bagay kagaya na nga po ng paglabas ni Karine. Kaya nga napapansin ninyo noong mga nakaraang taon, no, yung around August, nagkaroon po ng legislative inquiry, no? Ito po ay iniakyat, no, ni Riza Hontiveros. Dito ay inimbitahan niya si Karine, Amanda at iba pa na magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy. So to cut the story, habang sinisira po ni Riza Hontiveros si Pastor Apollo Kibuloy, si Duterte at si BP Sara, tuwang-tuwa yung administrasyon. Tuwang-tuwa yung administrasyon dahil nga ang ano lang nila, kumbaga ang iisipin na lang nila si Duterte na lang. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy bahala na si Riza Hontiveros diyan na gumawa ng paraan. So to cut the story, na ipanalo ni Riza Hontiveros ang kanyang adhikain na siraan si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya po ngayon ay nakakulong na po yung tao. At kitang-kita naman po natin, no, narinig na po natin yung pahayag ni Rene kung sino ang nasa likod nito. So si Riza Hontiveros, araw-araw silang may meeting with the NBI, with the CIDG Director General noon na si Nicholas Torre III, ilan sa mga kawani ng US Embassy, dalawang miyembro ng KOJC na nasa Amerika nakabase at tumiwalag po sa grupo. So and so on so forth. Pinabayaan po yan ng gobyerno. Bahala si Riza dyan. No, ibagsak mo si Kibuloy. Nakakulong na po si Kibuloy. And then, eto na nga mga kaibigan. Sa 2028, dahil nga po alam natin kung anong ugali mayroon itong si Martin Romualdez, gaya nga po ng sinasabi ni BP Sara Duterte, na si Martin Romualdez ang tipo ng tao na hindi sanay sa contest, hindi po lumalaban sa contest. Pinapadisqualify, hinaharas, binabayaran yung kanyang magiging kalaban. Ngayon ay kinakailangan ng paghandaan ang 2028 election. So dahil nakikita natin na tatlo ang maglalaban ngayon bilang Pangulo ng Pilipinas, siyempre nandyan na po si BP Sara. Ngayon, marami na po silang nagawang mga bagay para sirain itong mga Duterte. So, ngayon, kailangan nang gumawa ni Martin Romualdez ng bagay na kung saan ay para isa na lang yung kanyang magiging kalaban. So, sino ba sa tingin po ninyo ang makapagbibigay ng mataas na assurance? Makapagbibigay ng assurance na kapag umamin at nagsalita itong si Rene at idiin itong si Riza Hontiveros, ay safe ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Kasi sa tingin ko hindi na to kayang proteksyonan ni Pastor, hindi na to kayang proteksyonan ni Duterte. Dahil busy po ang mga Duterte sa kanilang flight para ipagtanggol po ang kanilang ama, no? So wala po silang resources sa ngayon. Wala pong resources ang mga Duterte para tumulong pa sa iba, para magbayad pa ng ibang tao. Wala po. Ang target na lamang po ng mga Duterte ngayon ay mapalabas, mapauwi ng Pilipinas si former President Rodrigo Roa Duterte. So, hindi na po yan mag-aaksaya pa para tulungan itong si alias Rene.
So ganun din po si Pastor Apollo Kibuloy na nakakulong na. Naka-freeze na po yung mga assets. So ano pa ang magagamit ni Kibuloy? 'Di ba? Naka-freeze na yung assets. Tapos syempre, yung ganun din yung mga resources ng mga Duterte, nandun na po. Ginagamit na nila para ipagtanggol yung kanilang tatay, si former President Duterte. Yung resources naman po ni BP Sara ay ginagamit po niya para sa kanyang mga abogado para maipagtanggol po siya sa impeachment na inihain ng Kamara. So malayong malayo na Duterte and Kibuloy po yung nagpopondo para baligtarin ni Rene yung kanyang naging pahayag. So, ang nakikita ko po dito ay napapanahon na para harapin din naman ni Martin Romualdez ang ilan pa sa kanyang mga kalaban sa politika. So, tanging si Martin Romualdez lang yung nakikita natin dito na mayroong kayang magbigay ng assurance na, hey, Rene, magsalita ka ng totoo, sabihin mo ang totoo, ano ba ang nangyari? Sino ba talaga ang nasa likod ng pagdidiin kay Pastor Apollo Kibuloy? Pagdidiin po o pagdawit kay Duterte at kay BP Sara. So, meron tayong pera, kita nyo naman yung kaya kong gawin. No? Kitang-kita mo yung kaya kong gawin, naipakulong ko. Napadala ko sa ICC si Duterte. O, di ba? Napa-impeach ko kaagad itong si BP Sara. Ngayon, magsalita ka ngayon laban kay Riza Hontiveros. Sabihin mo yung totoo, sabihin mo yung tama. Huwag kang mag-alala, kaya kitang proteksyonan. So, yan po yung ating analysis mga kaibigan. I don't know if you will agree with me or not, pero yan po yung aking pananaw, yan po yung aking analysis. So, kung naniniwala po kayo at totoo po yung aking naiisip, don't forget to like, subscribe, and share this video. Kailangan ko pa guys ng 30 35,000 subscribers. Baka naman kaya ninyong paabutin ng hanggang 100,000 lamang na subscribers. Masaya na po ako doon mga kaibigan. So maraming salamat sa patuloy po na paglahok sa ating talakayan. No? So yung iba po ay babasahin ko. No, at nagko-komento naman po tayo, nagre-reply po tayo doon sa inyong mga mensahe. So please put down your thoughts dito sa ginawa nating analysis. So sino sa tingin po ninyo mga kaibigan ang nasa likod ng paglantad ni alias Rene? 'Di ba exciting, 'di ba? Exciting ito kasi sa bandang huli mga kaibigan, ang maliligtas talaga dito ay si BP Sara at siya po ang magiging Pangulo ng Pilipinas. Kasi automatic na yan eh. Hindi naman papayag si Risa Hontiveros na hindi ito gumanti kay Martin Romualdez. So at the end of the day, ang maglalaban nandito si Risa Hontiveros at si Martin Romualdez o yung grupo ng Dilawan versus grupo ni Martin Romualdez o ng administrasyon. So, ganun po yung mangyayari dito. So, nakakatuwa, di ba? So, yun lang guys. Salamat.